Aanhin tayo ng kasong ito sa Pofadder, South Africa. Ang Pofadder ay isang maliit na bayan na matatagpuan sa border ng Namaqualand at Northern Cape Province of South Africa. Kahit na maliit lamang ang bayan ng Pofadder, nagsilbi itong mahalagang local center ng South Africa. Dahil isang subtropical country, hirap ang mga tao dito sa pagtatanim, kaya't ang naging pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao ay ang pag-aalaga ng tupa at kambing. Hindi man malimit dayuhin ng mga turista, napukaw naman ang lugar na ito ang atensyon ng mga biologist, researchers at ng mga taong may atraksyon sa mga xerophytes. Sa lugar na ito, makikita ang iba't ibang klase ng xerophytes o mga halamang kayang mag-survive sa dry habitat, mga disyerto, salt marsh, saline soil, or acid bug. Sa paglipas ng panahon, lumago ang ekonomiya ng lugar na ito dahil sa construction at operasyon ng mga solar power stations. Ayon sa mga nakasulat, ang lugar na ito ay pinangalan sunod sa pangalan ng isang local Kurana o Khoikhoi tribal leader. May iba namang nagsasabi na ipinangalan ang lugar na ito alinsunod sa pangalan ng isang makamandag na ahas na tinawag na Pofadder na madalas nakikita sa lugar na ito. Katulad ng mga salitang Kalamazoo at Timbuktu, ang salitang Pofadder ay kalimitang nagre-representa sa mga lugar na napakalayo na sa kabihasnan o mga lugar na walang halos nakatira. Sa lugar na ito naninirahan ang Brits family. Ang Brits family ay mga European immigrants na lumipat sa maliit na village ng Pofadder noong 1970. Taong 1976, nabiyayaan ang mag-asawang Brits ng una nilang supling na pinangalanan nilang Toki. Taong 1979 naman, pinanganak ni Mrs. Brits ang pangalawa nilang supling na tinawag nilang Leon. Sa gitna ng halos disyertong lugar na ito, itinuring ang pamilya Brits na siyang pinakamayaman sa Pofadder. Ang padre de pamilya ang siyang nagmamay-ari ng nag-iisang major hotel sa kanilang lugar na eventually ay lumago into a hotel and restaurant complex. Dahil may sinasabi sa buhay, nakapag-aral sina Toki at Leon sa magandang paaralan sa South Africa. Parehas na aktibo ang magkapatid sa sports and magaling din sa eskwela. Nang matapos ni Toki ang kanyang pag-aaral, nagdesisyon itong mangibang bansa upang palawakin ang kanyang koneksyon. Si Leo naman ay nagdesisyong manatili sa Pofadder upang tulungan ang kanilang mga magulang sa kanilang negosyo. Sa kanilang dalawang magkapatid, si Leon ang mas may talent sa pagninegosyo kaya't mas ginusto nitong manatili sa South Africa. Dahil hotel and restaurant ang negosyo ng Brits family, malimit ay nag-host sila ng mga parties at celebration sa kanilang mga hotels. Sa isa sa mga parties, nakilala ni Leon ang isang napakagandang babae. Maganda ang hubog ng katawan ng dalaga, maitim ang mahabang buhok, mayroong magandang kutis, kulay berdeng mga mata at mayroong napakagandang ngiti. Ang dalagang ito ay si Soretta Kerr. Hindi napigilan ni Leon ang kanyang sarili kaya't nilapitan niya ang dalaga. Kinausap niya ito at nalaman niya na isa itong estudyante at ng mga panahong iyon ay 14 anyos pa lamang. Nang puntong iyon ay 25 anyos na si Leon. Hindi alintana na minor de edad pa lamang si Soretta. Ipinagpatuloy ni Leon ang kanyang intensyon na mapalapit sa dalaga. Nag-usap sila ng halos 1 oras habang nakaupo sa may balkonahe ng hotel at niyaya niya rin itong sumayaw. Matapos ang pagkikitang iyon, hindi na nawala pa sa isip ni Leon si Soretta. Si Soretta ay ipinanganak noong September 6, 1990. Siya ang pinakabata sa 3 magkakapatid at ang pamilya niya ay nagmula sa Eastern Europe. Mahirap lamang ang pamilya ni Soretta. Palaging nag-aaway ang kanyang mga magulang at makailang ulit tinangkang maghiwalay. 9 na taong gulang pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama nang makagat ito ng makamandag na ahas na lalo namang nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Naiwan silang magkakapatid sa pangangalaga ng kanilang ina na halos wala rin namang trabaho ng mga panahong iyon. Dahil sa maagang pagkawala ng kanilang ama,
Walang nagawa ang magkakapatid kundi tulungan ang kanilang ina na itaguyod ang kanilang pamilya sa napakabata pang edad. Walang naranasan si Sureta sa kanyang pagkabata kundi pagod at deprivation dahil sa matinding kahirapan. Kaya't nang makilala niya si Leon na anak ng may-ari ng kaisa-isang hotel sa kanilang lugar, pakiramdam ni Sureta ay tumama na siya sa loto. Alam niya sa sarili niya na iyon na ang simula ng pagbuti ng kanyang buhay. Sa isip ni Sureta, sa wakas ay matatapos na din ang kahirapan. Hindi alintana ang 11 taong agwat ng kanilang edad. Hindi rin naman nagpaawat si Leon. Na love at first sight ito sa dalagita kaya't gumawa ito ng paraan upang parati silang magkita. Sinusundo niya ito sa eskwelahan, dinadala sa mga mamahaling restaurant, binibilhan ng mga mamahaling damit at make-up. Pinaliguan ni Leon si Sureta ng regalo upang matabunan nito ang kahit na anong balakid kung meron man, upang mapasa kanya ang dalagita. Ngunit sa isip ni Sureta ay hindi na iyon kailangan pang gawin ni Leon. Wala itong na-experience sa kanyang buhay kundi kahirapan. Kung magkakatuluyan sila ni Leon, alam niya sa sarili niya na magiging secure ang kanyang future pati kinabukasan ng kanyang magiging mga anak. Hindi na rin niya kailangan pang magtrabaho dahil may pera ang pamilya ni Leon. Hindi rin naman nakialam ang kanyang ina kahit minor de edad pa lamang siya dahil pati sila ay makakaganansya kung magiging parte siya ng mayamang pamilyang iyon. Sa kabilang banda, nakita rin ng ina ni Sureta na totoong mahal ni Leon ang kanyang anak kaya't hindi siya nakialam sa pakikipagrelasyon ng kanyang anak sa mayamang binata. Hindi naman sang-ayon ang pamilya ni Leon sa pakikipagrelasyon niya kay Sureta. Dahil kung mabubuntis niya ito ay maaari siyang makulong dahil minor de edad pa lamang ang dalagita. Ngunit desidido si Leon at sinabing maghihintay siya hanggang tumuntong sa tamang edad si Sureta. Ngunit 1 taon pa lamang sa kanilang relasyon ay nabuntis na ni Leon ang dalaga. Takot na takot si Sureta na mga puntong iyon dahil alam niyang magagalit si Leon pati na rin ang kanyang ina. Na maaaring makulong ang kanyang nobyo dahil minor de edad pa lamang siya ng mga panahong iyon. Sinubukan niyang itago noong una ang pagbubuntis sa pamamagitan ng pagsusuot ng maluluwag na damit. Ngunit dumating sa punto na hindi na niya maitago ang paglobo ng kanyang tiyan. Walang nagawa si Sureta kundi ipaalam ang kanyang pagbubuntis kay Leon. And as expected, hindi nito ikinatuwa ang kanyang nalaman kaya't kinabukasan. Dinala niya si Sureta sa isang klinik sa kabilang nayon at doon ay nakumpirma nila ang pagdadalang tao ng dalaga. Nakumpirma din nila na hindi lamang isang bata kundi kambal ang nasa sinapupunan ni Sureta. Labag man sa kalooban ng dalagita, wala siyang nagawa kundi sumunod sa ipinag-uutos ng kanyang nobyo. Nangako si Leon sa kanya na kapag tumuntong siya sa tamang edad ay bubuo sila ng sarili nilang pamilya. Walang nagawa si Sureta kundi umiyak ng tahimik habang tinatanggal ang 2 buhay sa kanyang sinapupunan. Nang matapos ang procedure, ihinatid siya ni Leon sa kanilang bahay. Nagkulong si Sureta sa kanyang kwarto at ayaw makipag-usap sa kahit na sino. Hindi rin lamang naman siya pinansin ng kanyang ina dahil akala nito ay nag-away lamang sila ni Leon. Iyak ng iyak si Sureta ng mga puntong iyon dahil hindi niya matanggap na wala na ang kanyang mga anak. Naguguluhan din siya dahil ang sabi ni Leon ay mahal siya nito, ngunit bakit hindi nito tanggap ang kanilang mga supling. Dahil sa sobrang kalungkutan, nahulog si Sureta sa depresyon na agad namang napansin ni Leon. Upang maagapan ang pagkakaroon ng sakit nito, araw-araw siyang sinusundo ni Leon sa kanilang bahay. Pinapasyal niya si Sureta sa bayan at hinahayaang mag-shopping upang malibang ang dalaga. At dahil doon, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Sureta. Ngunit matapos ang 3 taon, nang puntong ito ay nasa senior high school na si Sureta, nalaman niyang nagdadalang tao siyang muli. Ilang buwan na lamang bago siya mag-18 kaya't hindi na siya masyadong kinakabahan sa kanyang pagbubuntis. Sinabi niya ito kay Leon ngunit katulad ng nauna, hindi rin ito naging masaya sa kanyang pagdadalang tao. Muli, hinikayat niya si Sureta na ipalaglag ang kanyang dinadala
Ngunit ng puntong iyon ay naging matigas na si Sureta. Hindi siya pumayag sa suhestyon ni Leon at sinabing kung hindi niya gusto ang kanyang dinadala, ay baka mas mabuting maghiwalay na lamang sila. Palalakihin niya ang bata ng mag-isa kung hindi pa handa si Leon na maging isang ama. Dahil sa takot na baka iwan nga siya ni Sureta, dito na nagdesisyon si Leon na pakasalan ang kanyang nobya. Bumili ito ng isang napakagandang diamond ring at saka nag-propose sa kanyang nobya. Nang mga panahong iyon, hindi pa rin nakakalimutan ni Sureta ang ginawa nitong pagpapalaglag sa kanilang kambal at nag-iwan iyon ng malalim na sugat sa dalaga. Ngunit ng puntong iyon na nakaluhod si Leon at nangangako ng habang buhay na magkasama, handa si Sureta na muling sumubok kaya tinanggap niya ang alok nitong pagpapakasal. Matapos makagraduate ng high school ay halata na ang tiyan ni Sureta. Pagkatapos naman ng kanyang 18 taong kaarawan ay nagpakasal na rin ang dalawa. Nagkaroon sila ng isang napakagarbong selebrasyon na ginanap sa isa sa mga hotel ng pamilya Britt. Mukhang masayang-masaya ang mag-asawa, ngunit ang hindi alam na nakararami ay parehas na nag-iisip ang dalawa kung tama nga ba ang kanilang ginagawa. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak na nga ni Sureta ang kanilang panganay at matapos naman ng 2 taon, muli silang nabiyayaan ng kambal na lalaki. Dahil sa hotel and restaurant business ng pamilya, hindi naging problema para sa kanila ang pera. Namuhay sila ng marangya at walang kahit na anong issue sa salapi. Habang minamanage ni Leon ang kanilang family business na sinimula ng kanyang ama, nagtayo na rin siya ng sarili niyang fast food at eatery chain sa kanilang lugar. Naging napakaganda ng takbo ng kanilang business, ngunit taong 2010, nagsimulang malugi ang kanilang negosyo. Sunod-sunod din ang naging problema na nagkaroon ng matinding impact sa kanilang pamilya. Taong 2014, namatay ang tatay ni Leon dahil sa sakit sa puso. Hindi naman kinaya ng kanyang ina ang pagkawala ng kanyang ama, kaya't unti-unti rin itong nanghina at nagkaroon ng early signs of dementia. Walang nagawa ang magkapatid na Leon at Toki, kundi ipasok sa isang nursing home ang kanilang ina upang mabigyan ito ng sapat na atensyon ng mga professionals. Wala na ring nagawa si Leon kundi pabalikin ang kanyang kuyang si Toki sa South Africa upang makatulong niya ito sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Nang mga puntong iyon, nagdesisyon na rin si Leon na panahon na upang i-involve si Sureta sa kanilang family business, kaya't ipinangalan niya ang kanilang mining equipment at tool store sa kanyang asawa. Nang nag-aaral pa lamang ang magkapatid na Toki at Leon, nag-aral sila sa Kakamas, isang syudad na may layong 123 kilometers mula sa Pofadder. Naroon ang magandang eskwelahan kaya't sa halip na magbalikan ang magkapatid araw-araw, nagdesisyon ang mga magulang nila na umupa na lamang ng isang malaking bahay sa Kakamas habang nag-aaral sila. Sa lugar na iyon nakapwesto ang tindahan ng pamilya kaya't lumipat sa bahay na iyon si Sureta kasama ang kanyang 3 anak, habang si Leo naman ay naiwan sa Pofadder upang asikasuhin ang mga negosyo nila doon. Dahil sa pangyayaring ito, lalong naging malayo ang loob ng mag-asawa sa isa't isa. Noong una ay maayos ang lahat, ngunit hindi na iwasan ni Sureta na maghanap ng atensyon mula sa iba. Taong 2018, nagkaroon ng health issue si Sureta. Base sa kanyang mga lab test, nagkaroon ito ng sakit sa puso at kinailangan niyang operahan upang matanggal ang tumor. Lahat ng mga procedures at operasyon ay naging successful at sinuportahan siya ni Leon sa buong prosesong ito. Dahil may pera ang pamilya, hindi nagdalawang isip si Leon na ipagamot ang ina ng kanyang mga anak sa kabila ng gusot na namumuo sa pagitan nilang mag-asawa. Tinustusan niya lahat ng gamutan na kailangan ni Sureta, pati na rin ang kanyang mga therapies. Kumuha din siya ng kasambahay nang sa ganon ay may mag-aalaga sa kanilang mga anak habang nagpapagaling si Sureta. Matagumpay na nalampasan ng kanyang asawa ang pagsubok na iyon, ngunit hindi ang tukso ng laman. Sa tuwing pupunta si Sureta sa Johannesburg, sa halip na mag-check-in ito sa hotel, ay tumutuloy ito sa bahay ng kanyang nobyo.
Hindi rin naglaon ay ganoon na rin ang ginawa ni Leon na tuluyan ng sumira sa pagmamahala ng mag-asawa. Simula noon, binibisita na lamang ni Leon ang kanyang mag-iina tuwing walang pasok ang kanyang mga anak at tuwing may okasyon. Sa kabila ng magulong sitwasyong iyon ng mag-asawa, marami ding natatanggap na banta sa buhay nila si Leon. Mga pagbabanta mula sa mga taong naiinggit sa paglago ng kanilang negosyo sa South Africa. Halos araw-araw silang nakakatanggap ng mga banta mula sa mga kalaban nila sa negosyo. Bata pa lamang si Leon ay may mga banta nang natatanggap ang kanyang mga magulang, ngunit ni minsan ay wala namang nasaktan sa kanila, kaya't overtime ay halos biro na lamang para kay Leon ang mga pananakot na iyon ng mga masasamang loob. Ngunit para sa mga magulang ni na Leon, mabuti na iyong sigurado, kaya't pinagawa nila ng safe ang lahat ng kanilang mga properties sa South Africa. Sa loob ng safe ay mayroong bundle ng cash, mga gold bars, mahalagang dokumento at mga diamante. Tanging ang pamilya Brits ang may access sa mga safe at kahadiyerong iyon kung sakaling magkakaroon ng kaguluhan. Alam ni Soretta ang lokasyon at PIN ng ilan sa mga safe. Ngunit may mga safe na sina Leon at Toki lamang ang may alam. Sa kabila ng marangyang pamumuhay ni Soretta at ng kanyang mga anak, mas lalong tumindi ang pagnanasa nitong makawala mula kay Leon. October 7, 2020, nakatanggap si Leon ng tawag kay Soretta. Tinawagan di umano siya ng kanilang mga kapitbahay at sinabing nakawala ang kanilang mga aso. Nasa biyahe si Leon ng mga panahong iyon at nangako sa kanyang asawa na tatawagan siya nito pagdating nito sa kanilang bahay. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na niya muling nakausap si Leon. Makailang ulit niyang tinawagan ang kanyang asawa ngunit hindi na ito sumasagot, kaya't wala nang inaksayang panahon pa si Soretta. Sumakay ito sa kanyang sasakyan at dali-daling nag-drive papuntang Pofadder. Pagdating niya doon ay tinawag niya ang pangalan ni Leon, ngunit walang sumasagot. Madilim sa loob ng bahay at parang walang tao. Dali-dali niyang tinahak ang daan papunta sa likod kung saan naroroon ang swimming pool at doon ay bumungad sa kanya ang nakalutang na katawan ng kanyang asawa. Nakataob ang katawan nito habang lumulutang sa tubig. Nagkulay pula na rin ang tubig dahil sa dami ng dugong tumagas mula sa katawan ni Leon. Dali-daling tumawag si Soretta ng pulis at emergency hotline. Tinawagan niya rin ang kapatid ni Leon na si Toki upang sabihin dito ang nangyari. Mabilis namang dumating ang mga pulis at kinurdonan ang bahay. Mababaka sa katawan ni Leon kung paano itong brutal na napas lang ng mga sospek. Wala na ring laman ang safe sa loob ng bahay. Sa inisyal na investigasyon, pagnanakaw ang naging motibo ng mga salarin. Ngunit mabilis itong nagbago dahil napansin nila na naroon pa rin sa loob ng bahay ang ilan sa mga mamahaling gamit. Imposibleng hindi iyon dalhin ng mga salarin kung talagang pagnanakaw ang kanilang motibo. Mabilis namang kumalat ang krimeng ito sa mga balita, mga karatignayon at sa social media. Hindi na bago para sa mga taga Pofadder ang mga pagbabantang natatanggap ng Brits family at ayon sa mga tao ay walang ibang gagawa ng krimen kundi ang mga taong matagal ng galit sa pamilya. Ngunit hindi rin nakaligtas ang nag-iisang kapatid ni Leon na si Toki. Base sa investigasyon, binisita ni Toki si Leon ilang araw bago ito mapaslang na ang ibig sabihin ay ito ang huling taong nakakitang buhay si Leon. Pangalawa, may motibo ito dahil ng mga puntong iyon katulad ng nabanggit kanina. Nasa isang facility ang kanilang ina dahil sa sakit na demensya at tanging si Leon lamang ang nakakaalam kung anong nakasulat sa last will and testament nito. Ayon sa mga tao, maaaring nakasulat sa huling habilin nito na iiwan niya ang kanilang negosyo kay Leon at kakaunti lamang ang maiiwan kay Toki, na maaaring kinukuha nito ang last will and testament ng kanyang ina upang magawa niya ng paraan na mas marami siyang mamanahin kaysa kay Leon. Ang teoryang ito ang magpapaliwanag kung bakit hindi nawala ang iba pang mahalagang gamit sa kanilang bahay. Suspetsa din ng mga pulis ay hindi kumilos na mag-isa si Toki at maaaring hindi talaga nila planong patayin si Leon. Ngunit maaaring nanlaban ito, kaya't wala na silang naging choice kundi paslangin na lamang ang kapatid. Ngunit sa harap ng mga pulis ay mariin itong pinabulaanan ni Toki. Ayon sa kanya,
Hindi ni minsan silang nag-away ng kapatid at baliwala sa kanya kung gugustuhin ng kanyang mga magulang na si Leon ang mag-manage ng kanilang negosyo. Dinagdag din ni Toki na natural lamang iyon dahil si Leon naman talaga ang katulong ng mga ito sa pagpapalago ng negosyo. Wala din namang nakita ang mga pulis na ebidensya na tsak na magdidiin kay Toki sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Dahil sa pagtangging iyon ni Toki, nabinbin ang investigasyon ng halos 2 buwan. Ngunit isang araw, dumating sa istasyon ng pulis ang 35 years old na lalaking si Jack Van Vuren upang isalaysay ang kanyang nalalaman sa pagkamatay ni Leon. Kapalit ng kanyang pahayag, nakipag-bargain ito sa mga pulis ng mas mababang parusa. Ayon sa testimonya ni Jack, naging kaklase niya si Soretta noong high school. May pagtingin di umano siya sa dalaga ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon dahil napabalita ng ang karelasyon nito si Leon. Nagpatuloy ang kanilang buhay at parehas nang nagkaroon ng sariling pamilya hanggang isang araw sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nagkabanggaan sila sa isang mall. Nang mga puntong iyon, kahihiwalay niya lamang sa kanyang asawa. Nawala din sa kustodiya niya ang kanyang mga anak, lulong sa alak at lubog din sa utang. Wala din siyang trabaho na mga puntong iyon at kasalukuyang lumalaban sa depresyon. Nang makita niya si Soretta ay muling nanumbalik ang pagtingin niya sa dating kaklase na parang tinik advantage naman ni Soretta. Dito naman na nagbahagi ang kaklase ng kanyang pinagdadaanan kay Jack. Base sa kwento ni Soretta, madalas di umano siyang binubugbog ni Leon at dahil doon ay naging miserable ang kanyang buhay. Ilang beses na di umano niyang tinangkang iwanan si Leon, ngunit hindi niya magawang umalis dahil binabantaan siya nito na hindi na niya makikita ang kanilang mga anak. Nakuha ni Soretta ang simpatsya ng dating kaklase dahil technically ay pareha sila ng pinagdadaanan. Awang-awa siya sa sinapit ng dating kaklase kaya't nangako itong tutulungan niya ito kung sakaling malagay ito sa alanganin. Dito na nagsimula ang malimit na pag-uusap ng dalawa and somehow ay napapayag ni Soretta si Jack na gawin ang kanyang maitim na plano. Inutusan di umano siya ni Soretta na patayin si Leon dahil iyon ang tanging paraan upang makalaya siya sa anino ng asawa. Pinangakuan di umano siya ng dating kaklase ng 500,000 rand kapalit ng pagpatay kay Leon. Alam niyang mali ang pumatay ngunit wala na rin siyang nagawa dahil kailangan niya rin ng pera ng mga panahong iyon. Ngunit sinabi niya kay Soretta na hindi niya kayang pumatay ng tao kaya't magsasama siya ng iba pa na siya mismong gagawa ng krimen. Nagsimula ang planong ito ng dalawa ng unang bahagi ng 2020. Ngunit dahil sa pandemya, ilang buwang naudlot ang kanilang plano. Habang naghihintay ng tamang panahon, kinontak ni Jack ang isa pang kaibigan na si Enrique Williams. Si Enrique Williams ay talamak sa paggamit ng bawal na gamot sa kanilang lugar at wala itong hihindian sa ngalan ng salapi. Dito na rin kinontak ni Williams ang isa pang kaibigan na si Amatle Bareki na siya namang makakatulong niya sa pagpatay kay Leon. Pinangakuan ni Jack ng 250,000 rand ang dalawang lalaki kaya't mabilis niya silang napapayag. Late September 2020 na isagawa ni Soretta at Jack ang kanilang planong patayin si Leon. Bago isagawa ang plano, humingi si Jack ng down payment na 250,000 rand. Ngunit dahil medyo gipit si Soretta ng mga panahong iyon, dahil na rin sa pandemya, nakapagbigay lamang ito ng 100,000 rand kay Jack. At bilang pandagdag, ibinigay din ito ang kanyang engagement ring sa dating kaklase at iyon na nga ang naging hudyat na simulan na ang kanilang plano. Binigyan ni Soretta ng access ang mga lalaki sa kanilang bahay at itinuro nito kung saan nakalagay ang kahadiyero. Ibinigay niya rin ang passcode sa mga ito at pinayagan silang kuhanin kung anuman ang gusto nila sa loob ng safe. Mayroon lamang siyang isang kondisyon na hindi dapat masasaktan ang kanilang mga alagang aso. Bilang hudyat na naroon na sila sa bahay, kailangan nilang pakawalan ang kanilang mga alagang aso upang makita iyon ng mga kapitbahay. At ganoon nga ang nangyari. Nakatanggap siya ng tawag sa kapitbahay kaya't dali-dali niyang kinontak si Leon
upang ipain sa mga masasamang loob. Dumating si Leon sa bahay at pagpasok pa lamang nito ng pinto ay agad siyang hinampas ng mga salarin ng baseball bat sa ulo. Bukod sa tama sa ulo, nagtamo din si Leon ng 8 saksak sa katawan. Nang hindi na gumagalaw, saka naman tinapo ng mga lalaki ang katawan ni Leon sa swimming pool. Dito na binuksan ng mga lalaki ang safe, ngunit wala silang nakitang cash sa loob. Tanging mga gold bars at diamante ang nadudoon na kinuha nila at inabot kay Sureta matapos ang krimen. Hindi na rin nila dinala ang iba pang mahalagang bagay sa bahay sa takot na baka makapag-iwan sila ng madaming bakas o ebidensya. Hindi rin nila tinangkang ibenta ang mga diamante at ginto dahil maaaring matrace sila ng mga pulis, kaya't ibinigay nila ang mga ito kay Sureta. Nang mga puntong iyon, na-freeze na rin ang bank account ng Brits family, pati na rin ang bank account ni Sureta. Dahil doon, nahirapan itong bayaran ang kulang na bayad sa mga salarin. Dahil hindi pa rin fully paid sina Williams at Barecki, araw-araw nilang tinatakot si Jack. Takot na takot si Jack na mga puntong iyon dahil kilala niya ang hilat siya ng bituka ni na Williams at Barecki. Hindi mangingimi ang mga itong patayin siya kung hindi niya ibibigay ang gusto ng mga ito. Dahil sa takot, nagdesisyon si Jack na umamin na sa kanyang kapatid. Hindi rin naman nagpaawat ang kanyang kapatid, kaya't sinabi rin nito ang kanyang problema sa kanilang ina na siyang humimo kay Jack na sumuko na sa mga pulis. Idinagdag din ni Jack sa kanyang testimonya na nagawa niya lamang ang krimen dahil nais niyang iligtas si Sureta sa magulong sitwasyon na iyon. Base din sa mga pulis, si Sureta mismo ang nagsabi sa kanila na maaaring si Toki ang pumatay kay Leon. Ito rin mismo ang nagsabi sa kanila ng maaaring maging motibo ng kapatid. Dahil sa kompesyong iyon ni Jack, inaresto ng mga pulis si Sureta bilang prime suspect sa krimen. Base naman sa kompesyon ni Sureta, matagal na silang hindi nagsasama ni Leon at inamin niya rin na meron siyang karelasyong iba sa Johannesburg. Mahal niya di umano ang kanyang nobyo at ito ang lalaking nais niyang makasama habang buhay. Ilang beses niya di umanong tinangkang mag-file ng divorce, ngunit tinatakot siya ni Leon na hindi na niya makikita ang 3 nilang mga anak. Wala din siyang makukuhang alimony mula sa kanya, kaya't maaaring bumalik siya sa kahirapan. Maaaring ng puntong iyon, na-realize ni Leon na mahal pa niya si Sureta, kaya't pinilit nitong huwag umalis ang asawa. Ngunit na mga panahong iyon ay buo na ang desisyon ni Sureta. Kung mamamatay si Leon ay sa kanya mapupunta lahat ng maiiwan ng magkapatid, kaya't binalak niya ring i-dispatcha si Toki. Kung mapupunta sa kanya lahat ng negosyo at pera ng Brits family, ay makakapamuhay sila ng kanyang nobyo ng komportable kasama ang 3 nilang anak ni Leon. Hindi na rin naman problema ang kanyang biyanang babae dahil wala na ito sa sarili nitong katinoan at ng puntong iyon ay may taning na ang buhay. Maaaring nagtagumpay ang planong ito ni Sureta kung merong nakuhang pera ang mga salarin sa kahadiyero. Ngunit marahil ay tulong na rin mula sa itaas. Sinadya ng tadhana na walang pera sa loob ng safe upang hindi magtagumpay si Sureta sa maitim niyang balak. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Leon sa trahedyang iyon. Nagpatuloy naman ang trial noong 2021 at si Jack Van Buren ay nasintensyahan ng 20 years na pagkakakulong at nabigyan ng posibilidad na maparol matapos ang 5 taon. Sina Williams at Barecki naman ay napatunayang guilty din sa lahat ng kasong naisampa sa kanila at nabigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Si Sureta naman sa kabilang banda ay sinuwerte pa rin dahil napapaniwala nito ang korte sa kanyang kwento na siya ang biktima simula pa nung una at pinilit di umano siya ni Leon na makipagrelasyon sa kanya. Pinilit din di umano siya nitong makipagtali kay Leon kahit na minor de edad pa lamang siya at nang mabuntis siya sa edad ng 15 ay pinilit din siya nitong ipalaglag ang kambal sa kanyang sinapupunan. Noon pa lamang di umano ay nais na niyang makipaghiwalay kay Leon. Ngunit palagi siya nitong tinatakot kaya't nakulong siya sa marriage na walang pagmamahal. Dahil sa kompesyong ito ni Sureta,
Siya ay nabigyan lamang ng parusang 25 years na pagkakakulong at maaaring maparol sa simula pa lamang ng kanyang termino. Kinonsidera ng korte na isa rin siyang biktima sa kasong iyon at meron pang 3 batang naghihintay sa kanya at meron pa ring posibilidad na magbago si Sureta. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!